Isinalaysay ko ang buhay ko sa Moro. May mahalagang nangyari sa akin nung ako'y sanggol pa lamang. Una ay ang muntik ng pagdagit sa akin ng buwitre. Buti na lang ay nandyan ang pinsang kong si Menalipo. Pangalawa naman ay ang pagdagit ng ibong alko ng diamanteng kupido sa aking dibdib. Nang tumuntong na ako sa gulang na siyam, dito ko na natutuhang hangaan ang kagandahan ng kalikasan. Pinag-aralaman ako ng aking ama sa Atenas, kahit na umiiyak ang aking ina dahil sa pagtutol na mahiwalay sa akin. Ang edad ko ay 11 nung ako'y nag-aral sa Atenas. Ang naging guro ko ay si Antenor. Naging kamag-aral ko naman si Adolfo, ang aking kababayan na anak ni Conde Sileno. Huwaran si Adolfo sa kaabaitan. Subalit hindi kami naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon, natuto ako ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Nanguna sa katalinuhan ako. Nakita na rin ng lahat ng tao ang ugali ni Adolfo. Sa pamamagitan ng isang trahedyang itinanghal sa mga mag-aaral, binalak niya akong patayin. Mabilis na sumaklolo si Menandro. Kinabukasan naman nun ay bumalik na sa Albania si Adolfo dahil sa kahihiyan. Isang araw may dumating na sulat galing sa ama. Ang sabi niya ay pumanaw na daw ang aking ina. Parang binayo ang aking dibdib. Matagal din bago nawala ang pagdadalamhati ko sa kamatayan ng aking ina. Makalipas naman ng 2 buwan, isa pang sulat ang natanggap ko. Pinauuwi na ako ng aking ama sa Albania. Bago ako umalis ay nagbilin si Antenor na mag-ingat ako sa paghihiganting maaring gawin ni Adolfo. Sumama rin sa akin si Menandro. Noong nagkita na kaming mag-ama, isang embahador ng Crotona ang dumating. Humihingi sila ng tulong dahil sinalakay ang Crotona na makaaway. Humarap naman kaming mag-ama sa hari ng Albania. Ginawa agad akong general ng hukbo. Nang isalaysay ko na aking buhay sa Atenas, siya namang pagdating ng isang napakagandang babae. Napaibig ako dito. Nang araw na naglalakad na kaming papuntang Crotona, ipinagtapat ko ang aking damdamin. Hindi sumagot ng oo ang dalaga. Subalit may dumaloy na mga luha sa mga mata. At nagsilbing pabaon nito sa pag-alis ko papunta sa Crotona. Napatay ko si General Osmalik, pangalawa sa katapangan ng mga Moro, na ang nangunguna ay si Aladin, nabantog sa kilabot ng hinahangaan ko. Oo, hanggang sa danasin ko ang maraming pigmaan. Napatay ko si General Osmalik, na pumapangalawa sa katapangan ni Aladin. Si Aladin ng Persia, kilabot sa tapang. Huwag kang maniwala sa mga bali-balita, kaibigan. Minsan ang balita'y labis, minsan naman ito'y kulang. Pero yun ang balita. Kaibigan, ang taong nasa harap mo ngayon ay si Aladin ng Persia. Ha? Huwag kang magulat. Magkapareho lang tayo. Sawi sa pag-ibig. Nang pabalik na ako sa Albania, matapos ang tagumpay sa Crotona, nakita ko na nakawagayway ang bandila ng mga Moro at may kasamang babae. Baka si Laura yun! Tara, puntahan natin. Laura! Sumaw! Laura! Anong ginawa nila sa'yo? Asan ang ama mo? Asan na sila? Asan si ama? Sunod-sunod ang aking pagkapanalo sa mga laban. Lalong tumindi ang galit sa akin ni Adolfo dahil sa inggit na baka mapa sa kamay ko ang korona at si Laura. Habang nasa Etolia ako, ay tumanggap ako ng sulat mula sa Haring Linceo. Pinauuwi niya ako sa Albania at pinaiiwan kay Menandro ang hukbo. Dumating ako ng gabi
at nabigla ako dahil 30,000 sundalo ang sumulubong sa akin at iginapos ako sa utos ni Adolfo. Nais mapasa kami ni Adolfo. Iyan ang pinasisira ng loob ko, kaibigan. Tuwing maaalala ko si Laura.